Isipin mo ang mundo kung saan ang mga martial artist ay kayang basagin ang bato gamit ang kanilang mga kamay, kung saan ang mga elder ng angkan ay may sapat na lakas para wasakin ang buong patyo, kung saan ang mga digmaan para sa pamamahala ay nare-resolba sa pamamagitan ng dugo at mga durog na buto sa mga sinaunang akademyang itinayo sa siglo-siglong tradisyon. Ngayon, isipin mo ang isang taong papasok sa mundong iyon, dala ang isang heads-up display, hindi espada, hindi nakatagong teknik na ipinasa ng isang maalamat na master, isang makina, isang seventh generation na nanomachine, ininiksyon sa kanyang dugo ng isang kaapu-apuhang nagbalik mula sa taong 2,000 naraan. Kayang i-analyze ang anumang martial art sa obserbasyon lamang, kayang matukoy ang lason sa molecular level, kayang ibalik ang nasirang kalamnan sa real time, at kayang i-overlay ang combat data sa mundong gumagamit pa rin ng mga kamao at talim. Ito ang nanomachine. At ang taong tumanggap ng teknolohiyang ito ay hindi isang henyong binigyan ng upgrade. Siya ang pinakamahina, pinakakinasusok lamang prinsipe sa pinakamapanganib na organisasyon sa murim na mundo, at bawat isa sa kanyang mga kapatid ay sinusubukang patayin siya mula pa nang siya ay bata. Maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault. Ang Nanomachine ay isa sa mga pinakahinihinging titulo sa channel na ito, at may dahilan kung bakit. Kinukuha nito ang Murim genre, mga angkan ng martial arts, internal politics, mga digmaan para sa pamamahala, at nagpapasok ng isang variable na bumabago sa lahat. Hindi mahika, hindi banal na biyaya, teknolohiya. Isang nanomachine mula sa malayong hinaharap, gumagana sa loob ng katawan ng isang batang itinuring ng patay ng buong demonic cult. Ngayon, sasaklawin natin ang mga unang arc, at pangako ko sa iyo, hindi pa nakikita ng akademya ang kung anong papasok sa kanyang mga tarangkahan. Siye, ang Heavenly Demon Divine Cult, karaniwang tinatawag na demonic cult, ay hindi isang gang, isa itong imperyo. Isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon ng martial arts sa buong murim, pinamumunuan ng iisang Panginoon na ang autoridad ay absoluto at ang dugo ay nagdedetermina ng pamamahala. Ang kasalukuyang Panginoon, Cheon Yujong, ay kailangang magpakasal sa 6 na babae ayon sa tradisyon, isa mula sa bawat 6 na pinakamataas na clan ng cult: ang Wise Clan, ang Sword Clan, ang Loyal Clan, ang Poison Clan, ang Blade Clan, ang Sound Clan. Bawat asawa ay nagluluwal ng tagapagmana. Bawat tagapagmana ay pinalalaki sa loob ng angkan ng kanyang ina, sinanay sa martial arts ng angkan na iyon, sinusuportahan ng yaman at koneksyong pampulitika ng angkan. At kapag dumating ang oras, lahat ng 6 na tagapagmana ay papasok sa Demonic Academy, isang malupit na lugar ng pagsasanay, kung saan nagkukumpetensya sila para sa karapatang maging susunod na Panginoon. 6 na tagapagmana, 6 na angkan, 6 na hukbo ng suporta sa likod nila. At pagkatapos, mayroong ikapito. Si Cheon Yo Woon ay anak ni Lady Hua, isang katulong, hindi pinuno ng angkan, hindi master ng martial arts, isang babaeng nagtrabaho sa silid ng Panginoon at nagluwal ng anak na itinuring ng buong cult na kahihiyan. Walang suporta si Yeo Woon, walang kaalyado sa politika, walang pagsasanay sa martial arts, dahil pinilit ng 6 na angkan ang kanyang ina na manumpa na hindi kailanman matututo ang kanyang anak ng martial arts hanggang sa pumasok ito sa akademya. Gusto nilang mahina siya, gusto nilang walang magawa, gusto nilang ang digmaan para sa pamamahala ay laban ng 6, hindi 7. Ang kanyang pagkabata ay katalugo ng kalupitan. Hindi lamang siya pinapansin ng ibang mga prinsipe. Aktibong sinusubukan nila siyang patayin. Si Cheon Mukeum, ang ikatlong prinsipe, pinalaki sa Loyal Clan, ay nagpapadala ng mga assassin para patayin si Yowon bago pa man magbukas ang akademya. Hindi bilang estratehikong hakbang, bilang kaswal na pag-aalis ng iniisip na sagabal. Ang ikapitong prinsipe ay hindi katunggali, siya ay maluwag na dulo, nakaligtas. Si Yowon, bahagya, paulit-ulit, sa pamamagitan ng katigasan ng ulo at ng proteksyon ng iisang bodyguard, si Jang Gakyung, na siyang pinakamalapit sa tatay na nakilala niya kahit kailan. Dumating siya sa Demonic Academy
na walang teknik, walang kaalyado at may tahimik na katiyakan ng bawat ibang tagapagmana na patay na siya bago pa matapos ang unang pagsubok. At pagkatapos, sa gabi, bago magsimula ang akademya, may nangyaring imposible. May lumitaw na figura sa silid ni Yeo Woon, hindi assassin, bagamat iniisip iyon ni Yeo Woon dahil iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang buhay na asahan. Ipinakilala ng figura ang sarili bilang si Cheon Musong, isang kaapu-apuhan ni Yeo Woon mula sa malayong hinaharap. Hindi siya nagpaliwanag ng marami, walang siya oras. Ang ginawaan niya ay ang pag-iniksyon kay Yeo Woon ng 7th generation na nanomachine, ang pinaka-advanced na version ng teknolohiyang hindi pa maiimbento sa loob ng halos 1,000 taon. At pagkatapos, naglaho siya. Nagising si Yeo Woon na may boses sa kanyang ulo, hindi espiritu, hindi demonyo, isang artificial intelligence, kalmado, presisyon at lubos na walang pakialam sa medieval na mundong kanyang ngayon tinitirahan. Ang mga kakayahan ng nanomachine ay kamangha-mangha, ngunit ang manhwa ay disiplinado sa kung paano ito ipinapakita. Hindi ito sistemang nagbibigay ng instant na kapangyarihan. Isang kasangkapan ito at ang mga kasangkapan ay nangangailangan ng gumagamit na alam kung ano ang gagawin. Ang unang kakayahan ay analysis, kaya ng nanomachine na obserbahan ang anumang martial art at hatiin ito sa mga bahagi nito, mga galaw, daluyan ng enerhiya at estrukturang kahinaan. Ang teknik na inabot ng dekada para perpektuhin ng isang master ay madideconstruct ng nanomachine sa ilang segundo. Hindi nito kayang gawin ang teknik para kay Yeo Woon. Kailangan pa rin niya ng pisikal na pagsasanay at panloob na pag-cultivate ng enerhiya para magawa ito. Pero kaya nitong ituro ang teknik ng may perpektong katumpakan, ginagawang ilang araw ang ilang taong pagsasanay. Ang ikalawang kakayahan ay medical, kaya ng nanomachine na matukoy ang mga lason, kumpunihin ang nasirang tissue, pabilisin ang paggaling, at i-optimize ang pisikal na pag-unlad ni Yeo Woon. Sa mundong kung saan ang lason ay karaniwang kasangkapang pampulitika, existido ang Poison Clan para sa layuning ito, ang kakayahang in-neutralize ang anumang lason bago ito magkabisa ay hindi lamang bentaha, mekanismo ito ng kaligtasan. Ang ikatlong kakayahan ay sensory, kaya ng nanomachine na basahin ang body language sa pisyolohikal na antas, natutukoy ang mataas na pulso, micro-expressions, mga pagbabago sa paghinga, sa mundong puno ng intriga sa politika, kung saan bawat usapan ay potensyal na bitag, ginagawa nitong lie detector na buhay si Yeo Woon. Pero ito ang hindi naiintindihan ng ibang mga prinsipe at hindi nila maiintindihan hanggang sa huli na ang lahat, ang nanomachine ay hindi gumagawa kay Yeo Woon na malakas. Ginagawa siya nitong may impormasyon. At sa demonic cult, kung saan ang kapangyarihan ay nakabatay sa mga lihim na teknik, mga nakatagong alyansa at impormasyong tinipon ng henerasyon. Ang impormasyon ang pinakamapanganib na sandata na umiiral. Ang Demonic Academy ay nagbubukas isang beses bawat 10 taon. Simple ang layunin nito, gumawa ng susunod na Panginoon ng demonic cult sa pamamagitan ng puwersahang pagkukumpetensya ng mga tagapagmana sa serye ng papalalang malulupit na pagsubok, kahusayan sa martial arts, mga combat trial, pampulitikang pakikipagmaniobra, mga alyansang itinatayo at pinagtataksilan, hindi pa aaralan ang akademya. Larangan ito ng digmaan na may mga silid-aralan. Bawat tagapagmana ay pumapasok na may estratehiya. Si Cheon Muyon, ang unang prinsipe pinalaki sa Wise Clan at malawak na tinuturing na nangunguna, ay pumapasok ng may tahimik na tiwala ng isang taong nahanda para sa sandaling ito mula pagkapanganak. Si Cheon Mukeum ay pumapasok ng may agresyon, sinusuportahan ng malaking yaman ng loyal clan. Si Cheon Yuchan ay pumapasok ng may kalkulasyon. Ang mga mata ay naghahanap na ng mahuhusay na martial artist na maaaring isama sa kanyang panig. Si Cheon Yo Woon ay pumapasok ng walang dala, walang suporta ng angkan, walang pagsasanay sa martial arts na matutukoy ng iba, walang nakikitang bentahang kahit ano. Ang unang pagsubok ay naghahati sa mahina at sa karapat dapat. Tuwirang pagsusuri ito sa martial arts, ipakita ang antas ng iyong cultivation, patunayan na nararapat ka rito.
Ang ibang mga prinsipe ay pumapasa ng may kinis ng mga taong pagsasanay. Pumapasa si Yeowon sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na hindi naasahan ng kahit sino sa kanila. Ang nanomachine ay tumatakbo na mula nang siya magising. Ina-analyze ang bawat technique na ipinakita sa pagsubok, ikinakatalugo ang mga pattern ng galaw, tinutukoy ang mga prinsipyong pang-istruktura ng martial arts ng bawat angkan. Habang ang ibang mga tagapagmana ay nagpe-perform, si Yeo Woon ay nag-aaral. At pagdating ng kanyang pagkakataon, nakapagbuo na ang nanomachine ng pinakamainam na mga teknik mula sa datos. Hindi lamang siya pumasa, pumasa siya sa paraang nagpaupo ng ilan sa kanyang mga kapatid na hindi mapakali dahil ang teknik na ipinakita niya ay hindi dapat umiiral sa kakayahan ng isang batang walang pagsasanay, agad ang pansin at hindi malugod. Si Cheon Mukeum ay unang gumalaw, sinusubukan na niyang patayin si Yeowon mula pagkabata at ang katotohanang nagpakita ng hindi inaasahang kakayahan ang ikapitong prinsipe ay hindi nagbabago sa kanyang plano. Pinapabilis nito, nagpapadala siya ng mga subordinate mula sa loyal clan para tambangan si Yeowon sa mga pasilyo ng akademya. Bigo sila, hindi dahil nadaig sila ni Yeowon. Pisikal pa rin siyang mas mahina kaysa sa karamihan ng mga sinanay na manlalaban sa akademya, kundi dahil natutukoy ng nanomachine ang kanilang papalapit bago pa sila lumiko sa kanto. Mataas na pulso, mga adrenaline signature, ang physiological na mga marker ng taong magkukumit ng karahasan, binabasa at iniulat ng isang makinang itinuturing ang katawan ng tao bilang pinagkukunan ng datos. Pinapatindi ni Mukeum ang kanyang ina, si Lady Jia, isang babaeng ang obsesyon sa pag-akyat ng anak sa trono ay napilipit na sa halos kabaliwan ay nagbibigay ng yaman mula sa labas ng akademya, mga espesyalista sa lason, mga mersenaryo ng Blade Clan, papasulong na sopistikadong mga pagtatangka na sana ay 3 beses nang pumatay sa anumang normal na estudyante. Bawat isa ay nabigo at sa bawat nabigong pagtatangka, ikinakatalogo ng nanomachine ang bagong datos. Bawat teknik ng pag-ataking ginagamit laban kay Yeo Woon ay ina-analyze, idine-deconstruct at iniimbak. Bawat lason na inihatid sa kanyang pagkain o silid ay ne-neutralize bago magkabisa at ang komposisyong kemikal nito ay naitatala para sa susunod. Hindi alam ng mga assassin, pero bawat pagtatangka sa buhay ni Yeo Woon ay ginagawa siyang mas mapanganib. Naghahatid sila ng libreng training data sa isang sistemang ginawang matuto mula sa ganoong klase ng input. Hindi lamang nakakaligtas si Yewon sa mga pagtatangka, natututo siya mula sa mga ito. Bawat isa ay aral na inihatid sa gastos ng umaatake. Dumating ang punto ng pagbabago nang ma-access ni Yeowon ang Precious Library, isang repositoryo ng mga pinakasagradong martial arts ng demonic cult, nakapreserba sa mga sapphire monolith na naglalaman ng mga teknik ng Heavenly Demon mismo. Pinag-aralan ng henerasyon ng mga martial artist ang mga monolith na ito. Itinuturing na hindi kumpleto ang mga teknik na nakaukit dito, mga piraso ng nawalang sining na walang nabubuhay na practitioner ang nagawang ganap na ibalik. Sinasaliksik ng nanomachine ang mga monolith at ibinabalik ang kumpletong mga teknik sa ilang minuto. Ang Sword Force of the Heavenly Demon, ang pundasyong martial art ng buong demonic cult, ang teknik na ginawang alamat, ang unang Heavenly Demon, muling itinipon mula sa mga pirasong sumira ng ulo ng mga master sa loob ng siglo, ngayon ay nasa isip na ng pinakamahinang prinsipe. Itinuro sa kanya ng isang makinang hindi pa dapat umiiral sa loob ng isa pang milenyo. Ang sumusunod ay hindi training montage, sistematikong pagbabaklas ito ng istruktura ng kapangyarihang umiiral sa loob ng henerasyon. Hindi lamang lumalakas si Yeo Woon, lumalakas siya ng estratehiko. Bawat engkwentro ay pagkakataon para magkaroon ng bagong datos ang nanomachine. Bawat teknik ng karibal kapag naobserbahan ay nagiging nalutas na ekwasyon. Bawat pampulitikang alyansang itinayo ng ibang mga prinsipe sa loob ng mga taon ay nagiging mahina sa sandaling kayang basahin ni Yeo Woon ang kanilang pisyolohikal na tugon at tukuyin kung sino ang tapat at sino ang nagpapanggap. Nakipaglaban siya
kay Cheon Mukeum, ang prinsipeng pinakamatagal at pinakamalakas na napupuot sa kanya, at tinalo siya ng buo na hindi lamang panalo ang naging resulta. Pampublikong eksekusyon ito ng ideyang mahina si Yeo Woon. Pumasok si Mukeum sa laban ng may taon ng loyal clan na pagsasanay ang suporta ng pampulitikang network ng kanyang ina, at ang absolutong katiyakang ang ikapitong prinsipe ay mas mahinang manlalabang naglalaro sa antas na hindi kanya. Ikinatalugo na ng nanomachine ang bawat teknik na nagamit ni Mukyum. Marami sa mga ito mula sa mga pagtatangkang inutos ni Mukyum mismo. Hindi lamang kinontra ni Yeo Woon ang mga atake. Inaasahan niya ang mga ito. Tinutukoy niya ang mga puwang sa galaw ni Mukyum bago patapusin ni Mukyum. Hindi malapit ang laban. Ang batang walang angkan, walang pagsasanay at walang suporta ay winasak ang kampyon ng loyal clan sa single combat, at ginawa niya iyon gamit ang datos na ibinigay mismo ng mga assassin ni Mukeum. Nakipaglaban siya kay Cheon Wonryu, ang kanyang kapatid sa ama, isang martial artist na sinanay sa mga teknik ng talim mula pagkapanganak, at kinuha ang braso nito, hindi metaporiko. Ang butterfly blade dance, isang teknik na dineconstruct ng nanomachine mula sa purong obserbasyon, isinagawa ng may presisyong hindi katumbas ni Wonryo mismo sa kabila ng habambuhay na pagsasanay. Surgical ang kabalintunaan, isang teknik na pinerpekto ng makina, ginamit laban sa mismong sistemang sinubukang ipagkait kay Yeo Woon ang karapatang matuto ng martial arts. Isa-isa, natuklasan ng mga prinsipe ang parehong kakilakilabot na katotohanan. Hindi kayang dahasin si Yeo Woon dahil tinitiyak ng nanomachine na mas naiintindihan niya ang kanilang teknik kaysa sa kanila. Hindi siya kayang lasunin dahil neutralize ng nanomachine ang bawat lason bago umabot sa kanyang dugo. Hindi siya kayang lamangin sa politika dahil binabasa ng nanomachine ang kanilang mga intensyon mula sa kanilang mga katawan. Hindi nagbabago ang digmaan para sa pamamahala pabor kay Yeo Woon. Bumabagsak ito sa kanyang direksyon. Tulad ng gusaling, ang pundasyon ay tahimik na inaalis, isang haligi sa isang pagkakataon ng isang taong nag-scan ng arkitektural na plano bago pa malaman ng iba na umiiral ito. Ang Left Guardian, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamahalagang pampulitikang figura ng cult, ay nakakikilala sa nangyari bago ang ibang mga elder. Natutukoy niyang nabawi ni Yeo Woon ang matagal nang nawawalang sword force of the heavenly demon. Hindi piraso, hindi aproksimasyon, ang kumpletong teknik, ang tunay na bagay. Hindi lamang ito kahanga-hanga. Sa loob ng hierarchy ng demonic cult, ang kahusayan sa sword force ng heavenly demon ay ang sukduling pag-angkin sa lehitimong pamamahala. Patunay ito ng dugo, patunay ng karapat-dapat. Patunay na ang dugo ng unang heavenly demon ay nakagawa ng tunay na tagapagmana. Nangakong tapat ang Left Guardian, at sa pangakong iyon, lubos na nagbago ang kalkulasyong pampulitika ng digmaan para sa pamamahala. Hindi na si Yeo Woon ang ikapitong prinsipeng nakikipagbuno para sa kaligtasan. Siya na ang kandidatong Vice Lord na may pinakamakapangyarihang teknik sa kasaysayan ng cult, at lumalaking koalisyon ng mga taga-suporta na nakakakita kung saan papunta ang hangin. Pagdating ng oras na pumayag ang Panginoon mismong italaga si Cheon Yo Woon bilang Vice Lord, ang resulta ay mas pakiramdam na hindi gulat, kundi pagiging hindi maiiwasan na nakikita ng lahat maliban sa mga kaaway ni Yeo Woon. Ang Murim genre ay hindi kulang sa mga overpowered na bida. Puno ang istante ng mga regressor, reincarnator at system-blessed na martial artist na dumudurog sa kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng pagtaas ng kapangyarihan. Ang nanomachine ay gumagawa ng iba. Nagpapasok ito ng teknolohiya sa genre na itinayo sa tradisyon, at pagkatapos ay lubos na kumitido sa implikasyon nito. Ang nanomachine ay hindi pumapalit sa martial arts, idinedikoda. Ito, kailangan pa ring magsanay ni Yeo Woon. Kailangan pa rin niyang i-cultivate ang panloob na enerhiya. Kailangan pa rin niyang tiisin ang pisikal na bigat ng laban sa mga kalabang sinanay mula pagkabata. Kayang ipakita sa kanya ng nanomachine ang perpektong forma ng teknik.
pero kailangan kaya ng kanyang katawan na isagawa ito. Kayang tukuyin nito ang pinakamainam na daluyan ng enerhiya para sa martial art, pero kailangan niyang itayo ang panloob na kultibasyon para idaloy ang enerhiya. Totoo ang puwang sa pagitan ng kaalaman at pagsasagawa at malinaw ito sa mga unang arc, hindi basta dina-download at agad ginagamit ni Yewon ang mga teknik. Mas mabilis siyang natututo kaysa kanino mang tao, pero natuto pa rin siya. Ang ibinibigay sa kanya ng nanomachine ay hindi kapangyarihan, kalinawan. Ang kakayahang makita kung ano ang hindi nakikita ng iba, maunawaan ang mga teknik sa antas ng estruktura na hindi lubos na naintindihan ng kanilang mismong practitioner. Obserbahan ang martial art ng isang beses at maunawaan hindi lamang ang mga galaw kundi ang pinagbabatayang prinsipyo. Bakit lumilipat ang timbang sa anggulong iyon? Bakit dumadaloy ang enerhiya sa meridian na iyon? Bakit nakatutok ang follow-through sa particular na kahinaan sa depensa ng kalaban? Ito ang pagkakaiba ng swordsman na nagsanay ng teknik sa loob ng 20 taon at ng engineer na kayang basahin ang blueprint nito at tukuyin ang mga depekto sa disenyo. May muscle memory ang swordsman, may pangunawa ang engineer, at sa nanomachine nananalo ang pangunawa. Ang nobelang isinulat ni Hanjong Wolya ay tumakbo ng 342 kabanata at kumpleto na. Ang manhwa na adaptasyon ginuhit ni Geumgang Bulgoy ay lumagpas na sa 289 na kabanata sa webtoon na may bagong kabanata tuwing Miyerkules hanggang Marso 2026, walang nakumpirmang anime adaptation bagamat matindi pa rin ang demand ng mga tagahanga. Magsisimula ang pisikal na release ng volume sa Hunyo 2026. Ang sinaklaw ko ngayon ay ang simula, ang arc ng Demonic Academy at ang simula ng digmaan para sa pamamahala. Lumalawak ang kwento ng higit pa sa mga pader na ito. Ang Blade God Six Martial Clan, ang infiltrasyon sa Imperial Palace, mga kaguluhang naglalabas kay Yeowon sa cult at papasok sa mas malawak na murim na mundo kung saan ang kanyang nanomachine ay humaharap sa banta na pati ang analytical capability nito ay nahihirapang iproseso. Pero iyon ay para sa ibang episode. Ang N-Nano Machine, Nanomasen, ay available sa Webtoon kung saan ang manhwa ay patuloy sa 289 na kabanata at marami pa. Kumpleto na ang orihinal na nobela sa 342 kabanata. Kung kala gusto mong makita kung ano ang nangyayari kapag may nagdala ng computer sa labanan ng espada, hindi bilang biro, hindi bilang gimmick, kundi bilang pundasyong premise ng kwentong sineseryoso ang sarili, ito ang isa, ang pinakamahinang prinsipe, ang pinakamapanganib na makina, at ang digmaan para sa pamamahalang hindi nila yung maging patas, pero malapit ng maging malalim at sakuna na hindi patas sa direksyong walang nakakita. Mag-subscribe kung gusto mong narito kapag sinaklaw namin ang nangyari pagkatapos ng akademya. Dahil pangako ko, ang akademya ay warm up pa lang. Salamat sa panunood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.